Hello guys, I'm going to do a reading. So, hindi to para sa lahat. Of course, this is a love reading. And just tignan natin kung ano yung lalabas, kaninong story to, sino maka-resonate nito, kaninong energy ang makuha nito. So, let's see. Okay, so I will going to separate your feelings, your person's feelings towards you, your feelings towards your person, ano yung anything, basta separate natin, this is your person and this is you. Tignan natin kung magkatugma kayo ng mga gusto nyong sabihin, mga gusto nyong malaman, or mga ano man yan. So, tignan natin. Ano yung situation ninyo ngayon? Let's see. Mayroong pagtatalo sa inyo ngayon. Arguments, fights or arguments. Five of Swords. And may mga, dahil sa mga sekreto, hindi sinasabi, something like that. So, the situation right now na meron kayo is, you are in a not good situation. Dahil merong mga arguments na nangyayari sa inyo ngayon. Okay. So, let's see. Ano yung feelings ng person mo para sa'yo ngayon? Na ganito yung situation ninyo. Na may arguments sa inyo ngayon. Ooh. Mahal ka pa din niya kahit ganito na kayo. Gusto ka niyang kausapin actually. Yun yung feeling niya na gusto ka niyang kausapin dahil mahal ka pa din niya. And gusto niya mag-offer sa'yo ng new beginning again. And siguro ayaw niya na makipag-away sa'yo. And I think kung you are married or you are engaged or you are in a commitment, a good term relationship talaga. So this person really want na maayos na kayong dalawa, to celebrate na hindi na kayo mag-away, hindi na kayo mag-argue. So ano naman yung feeling mo? This person do really love you. Ikaw naman, di ka nakakatulog sa gabi. Gusto mo din naman ng new beginning. Gusto mo ng new beginning, but you wanted him to do the action. You are waiting for a new beginning from this person. And I can sense here that you want na, parang andun ka sa point na feeling mo, sobra siyang easy-go-lucky na tao. Sobra siyang kumbaga friendly, sobra siya malapitin, parang di ka hindi nakakatulog sa gabi. Doon ka hindi nakakatulog kung bakit ganito yung person mo. So, you felt really cheated by this person. So, kaya kayo nag-aaway dahil yun yung feeling mo na baka niloloko ka or niloloko ka nga ba talaga. Kasi na ano ka dito, may mga overthink sa'yo dito. And you really also wanted to have a new beginning with this person. It's just that andun ka sa point na with this king of flower, sobra kasing, parang sobra siyang friendly, parang madaming babae nagkakagusto siguro sa kanya or lalaki. Kaya takes what resonate. This is a general reading. So pwedeng babae, pwedeng lalaki. So yun yung feeling mo. So, let's see. I wanted to know kung ano nangyari sa situation ninyo. Anong nangyari? Bakit kayo nag-away? What happened? Dami. Anong nangyari? Bakit kayo nag-away? Oh.
Okay, so Two of Swords. May mga confusions dito sa sitwasyon ninyong dalawa. And parang hindi na nga kayo talaga nagkakaintindihan. May mga hindi na na-appreciate yung relasyon. Feeling ko unexpected naman to nangyari sa inyo. Mga unexpected na nangyayari. I think yung problema talaga ninyo dito is your person's being so friendly. Yeah, I think parang ando sa point na meron someone na parang masyado mong iniisip na parang meron silang something. And doon kayo palagi nagtatalo. So, nako-confuse si person mo about the situation. And dahil because of that person, nagtatalo kayong dalawa, doon na parang hindi na-appreciate yung relasyon ninyo dahil because of that. Kasi sobra kang nag-overthink. Okay? And this is, like, honestly, this is unexpectedly. Feeling ko your person is gaining his strength na to save this relationship, na alagaan at pagandahan pa tong relasyon na to. Mahal ka naman kasi ng taong ito eh. Mahal ka niya. Siguro sa pagiging ganito lang talaga niya, parang ayaw mo ng ganito. Parang mas gusto mo na mag-focus siya sa kung sa anong meron kayo. And siya is, he or she likes his or her freedom. Na ganito siya. Ayaw niya siguro yung kinokontrol siya, ayaw niya yung pinagsasabihan siya, or ayaw niya yung, kasi alam niya yung ginagawa niya. So, seryoso naman siya sa'yo. Gusto ka din naman niya. But the thing here, nag-aaway kayo dahil sa mga lumalapit sa kanya. Okay. So, iniisip mo na baka meron siyang iba, one of those people na, or woman, or man, na kinakausap niya. And dito kayo nagtatalo dahil feeling ko you are controlling him, and then he don't want this, or she don't want this. Kasi he knows what he is doing. Parang ganun yung nagiging problema. Kaya kayo nag-aaway because of this. So, let's see. Totoo nga bang meron siyang iba? Okay. Meron talagang argument dito sa inyo. Kaya pala naisip mo yon sa kanya kasi this person, umiwas siya sa'yo. Umiwas siya sa'yo para maging kalmado na lang ang lahat. Umiwas siya, umalis siya para tumahimik siya, para hindi na kayo mag-away. Then, nung tumahimik siya, lalong nag-init yung ulo mo, lalo kang nag-overthink dahil baka doon siya napunta sa other person niya. And sobrang parang feeling mo, see? It's either itong person na to, every time na nag-aaway kayo or merong time na nag-aaway kayo, itong person na to umalis. It's either ginos ka kung LDR kayong dalawa, kung in person naman kayo hindi ka pinapansin, or umalis siya, or tumahimik siya, he gave you silent treatment, ginos ka, something like that. Kasi sa pag-aaway ninyong dalawa. So, pero wala ko nakitang any other person involved here. Siguro, sa pag-aaway ninyo, dahil nag-aaway kayong dalawa, ito yung ginagawa niya, umiiwas siya. Ito kasi mostly yung ginagawa ng mga tao, lalo na, let's see, Aries, Sagittarius, Leo could be. Ayaw nila talaga ng away. Especially si Aries. Ayaw niya ng away. Ayaw niya talaga ng gulo. Naiinis siya or
sumasakit yung ulo niya pagdating sa arguments. Umiiwas siya. So, itong tao na to, hindi ko man sinasabi na Aries siya, okay? Pero, it could be any other signs. Itong person na to, ganito siya. Pag magulo kayo, nag-aaway kayo, umiiwas na lang siya para hindi lalaki yung gulo. So, pag iiwas naman siya, pag hindi kanya kakausapin, ikaw naman, sobra ka nag-overthink dahil baka nandoon siya sa isa. Okay, baka may iba siya, kaya hindi ka na kinausap, kaya ka ginos or anything. Pero ang gusto niya talaga, maging okay kayong dalawa. Okay? So, dito kayo nagkakaroon ng, parang if ever na, nalobat ako. Dito kayo nagkakaroon ng parang, you felt betrayed if ever that this person, every time that this person is walking away, tumatahimik, na sobrang nasasaktan ka. Kasi parang feeling mo, binibetray ka. Feeling mo, may iba siya at tuon siya, kaya tumahimik siya sa'yo. Every time na nag-aaway kayong dalawa. So, this person already walk away. Kasi minsan napapagod siya eh. Napapagod siya sa away ninyo. And then, ikaw naman napapagod ka sa kakahintay sa kanya. Kasi yung relationship ninyo ganito eh. You want that this person na maging matured siya, na mag-focus lang siya sa inyo. I can sense a Capricorn sign here. Na mag-focus lang siya sa inyo, na gusto niyang you are someone na, or you want that your person is someone na disiplinadong tao, na pamilyadon yung iniisip niya. And sobrang sa'yo lang talaga siya nakafocus. Okay? Could be Scorpio, Capricorn. So, ganun. The thing here is, siya yung taong parang mahilig siya sa socialized person, friendly, outgoing. Siya yung taong mahilig pumunta dito, pumunta doon. Madami siyang friends, madami siyang mga kaibigan, and he love to explore kind of person. So, dito kayo hindi nagkakaintindihan. So, nag-aaway kayo lagi because hindi mo nakukuha yung gusto mo sa kanya. And sa kanya din naman, hindi mo siya kayang i-control dahil alam niyo yung ginagawa niya. Okay? Dito kayo nag-aaway. And because of this, pag nag-aaway kayo, ikaw napapagod ka sa kakahintay kung kailan siya maging disiplinadong tao. Siya na ba napapagod siya sa'yo dahil sa mga iniisip mo na wala naman sa kanya? So, you felt betrayed by this person. Could be meron somebody. Pero honestly, wala ako nakita dito. This is like the feeling of betrayals. Yes. This is what you feel. Okay? This is what you feel. And parang every time talaga naaalis siya emotionally, umaalis siya dito dahil napapagod siya. Pero honestly, gusto niya talaga ng new beginning with you. Gusto niya mag-offer ng new beginning sa'yo. Kaya lang, syempre hindi naman ganun ka madali yun. Hindi naman ganun ka, isang click lang yun, ganun na agad. Parang sa kanya dinadahan-dahan niya. Para sa kanya, hindi naman pwede na magbago siya para sa or mag-pretend siya na ganun siyang tao. Eh, hindi naman. You know? So, this person do really wanted to offer you new beginning here. And, gusto niya nga even to save your relationship. It's just that you are very, parang you are very strict kind of person na wanted to pwede tong vice versa, okay? Na wanted na mag-focus siya. Could be kung sabihin na natin, itong person na to is may mga kausap siya mga girls, anything. Pero wala ko nakikita dito na meron siyang other person na sobrang na-involved siya eh. Ganito lang talaga siya, pero kita mo yung nararamdaman niya para sa'yo. Mahal ka niya. And kung hindi pa kayo kasal, willing nga siya na ikaw yung gusto niyang pakasalan. So, I really wanted to know what makes you feel this way.
What makes you feel this way? You might be an LDR. This reading could be pwedeng sa mga LDR to. And malayo kayo sa isa't isa. Kaya ganito na lang yung nararamdaman mo. Palagi ka nag-overthink. Na-stress ka sa kakaisip about could be baka meron siyang iba. And you might be Scorpio sign as well. Because Scorpio really do think a lot. Sobrang selosa yung Scorpio. So, you might be also Scorpio that who wants, honestly, okay, the dark side of Scorpio. They are very jealous and they want to control, honestly, a situation. Gusto nila sila yung nagli-lead. So, and the death card is a Scorpio card. So, you might be Scorpio. And every time na nagkakaroon ka ng nagtitwist ka into your dark side, ito yung mga nararamdaman mo. Dahil sa malayo kayong dalawa. So, nag-overthink ka talaga masyado. And because of this, nadidisappoint ka. Bakit? Kasi hindi mo nakukuha yung gusto mo. Honestly, I'm a Scorpio moon. Pag hindi ko nakuha yung gusto ko, nababadtrip talaga ako. And I'm aminin ko talaga to. How much I wanted to control a relationship. I wanted na I know everything about a relationship. Pero, those times, okay, yung mga those times na hindi pa talaga ako sobrang in control by the spirituality. Ganun talaga ako. I want to control a relationship and I wanted even na I'm very much a jealous person. Sobra ako mag-overthink. I'm very overthinker na talaga na klaseng tao. Especially na alam ko naman na meron talaga. Pero in this reading is like wala naman siyang ginagawa. Honestly, wala akong nakikita. Siguro kung yung mga nakikita mo dito is yung mga friends niya na babae, could be kung lalaki, yung like vice versa, yung mga friends niya. And siguro yung mga nagko-comment sa kanya, o kung sa social media pa may mga nagko-comment na something flirty, pero siguro dahil may tsura talaga yung person mo, so dito ka parang na-stress and dito ka nag-overthink and dito kayo nag-aaway dahil you felt na parang meron siyang somebody. Lalo na the moment na nag-aaway kayo, umiiwas siya. So, umiiwas siya, tumatahimik siya, hindi kanya kinakausap, or sometimes kinughost kanya ng mga ilang araw. So, ito yung iniisip na baka meron talaga siyang iba. And this is what makes you feel this way. Because of malayo pala kayo sa isa't isa. Kaya kayo nag-aaway. Pero this person, see, still offering you love even if nag-aaway kayong dalawa. Ganun lang talaga siya. Lahat naman tayo hindi perfect eh. Lahat naman tayo may flaws. Maybe this is a part of his flaws na pag nag-aaway kayo, ayaw niya ng ganun. Ayaw niya yung palagi kayo nag-aaway. So, umiiwas na lang siya. Okay, so let's see. Ano yung gusto mo niyang sabihin sa'yo? Sometimes, I feel so tired already sa mga fights natin. Sometimes, napapagod na ako. Honestly, gusto ko na lang nga umalis eh. Emotionally. Dahil sa mga naiisip mo na I betray you with somebody else, with other woman. Dahil sa pagiging strict mo din talaga. Parang every time I approach you, every time I explain to you, hindi ka naniniwala. Every time na
every time na kinakausap kita, or every time, parang mas gusto mo yung tinutulak ako palayo. Dahil ngayon yung iniisip mo na niloloko kita. Minsan, gusto ko na lang din talagang lumayo. Kasi parang napapagod na din ako sa away natin dalawa. Andun sa point na na-stress din ako. Kung na-stress ka, na-stress din ako sa kaisip. Parang minsan gusto ko na muna ng peace of mind. Gusto ko na lang muna ng tumahimik. Gusto ko na lang muna talaga ng mag-isip ng maayos. Kasi gusto ko muna talaga na pahinga. Kasi napagod na ako sa arguments na meron tayong dalawa. See? Andun sa point na minsan kung sakaling hindi ako nagpaparamdam sa'yo, dahil andun sa point na hindi sa umiiwas ako, parang gusto ko lang talaga muna na magpahinga. Especially sa part mo na you are someone na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko every time. Okay. But this person still decided na ikaw pa din yung pipiliin niya. So, during this situation, meron kayong arguments, hindi kayo nag-uusap. Hindi yung may arguments kayo, might be some of you nag-ghost ng person na to. Might be some of you is hindi nag-uusap. Okay, tumahimik muna. Kasi ito yung mga gusto niyang sabihin sa'yo. Umalis muna ako emotionally. Umalis muna ako kasi napagod ako hindi sa pinabayaan kita or binaliwala kita. Dahil sa mga nararamdaman mo para sa akin. Dahil sa na-stress na din ako, gusto ko muna magpahinga, mag-isip. Napagod na din kasi ako. So, but I know that I still going to make a decision here. I know na magde-decide din ako. I know na I was still going to offer you a new beginning, or I will still come back to you kasi mahal kita namimiss na nga kita. Kaya I was still going to come back to offer you a love and commitment, to come back to you. I'm sorry kung nakaramdam ka na I betray you, and I'm sorry if ganun yung mga nararamdaman mo. But I love you. I really wanted to offer you a new beginning, a communication, because I love you. Mahal kita. And na-confuse lang talaga ako sa mga pagtatalo natin dalawa. Feeling ko you are an LDR na nagkita na before. Nagsama na kayo before na naging LDR lang kayong dalawa. Mahal kita. Could be some of you hindi pa nagkita. Pwede naman to. Depende. Honestly, this person, parang napagod lang siguro siya. Kaya hindi siya muna nagparamdam sa'yo. Pero mahal ka niya at babalikan ka niya. Siguro dahil na din sa ikaw mismo. Ito yung gusto niya sabihin, na ikaw mismo yung umiiwas sa akin, ikaw mismo yung every time pinuputol mo yung communication natin dahil sa, hindi ko alam, dahil sa feeling mo binibetray kita. So, ano yung gusto mo din sabihin sa kanya? Okay. Diba, sabi ko kanina, you want that this person to be disciplined enough to
to be in this situation, your relationship, to handle your relationship, and this is really what you want. This is what you want to tell him. Gusto ko mag-move forward ka towards us, towards our relationship. I'm very much confused right now dahil sa mga nangyayari, sa mga nakikita ko, or sa mga nangyayari, or sa mga naririnig ko. Sobrang confused ako. Lalo na sa pag-alis mo. Okay? Lalo na sa pag-alis mo. Bakit umalis ka? Bakit umiwas ka? Bakit hindi ka nag-move forward? Bakit hindi ka nag-stay and to fight for our relationship? Bakit umalis ka? Naghihintay ako sa'yo. And honestly, napapagod na din ako sa kakahintay kung kailan ka magbago. Kung kailan ka mag-focus sa relasyon natin. Kung kailan ka maging disiplinadong tao na mag-focus lang sa future natin, sa relasyon natin, or ano man yan. See? Kung kailan ka maging matured enough to handle this relationship. Because I felt that you are someone very much easy-go-lucky kind of person. Yun yung nakikita ko sa'yo. And ang dami ako nakikita na hindi ko nagugustuhan. That makes me feel confused. Nabibigatan ako sa problema na meron tayo, or sa mga nararamdaman ko every time. Kasi it seems like hindi mo ini-explain sa akin ng totally lahat eh. Minsan ini-ignore mo ako, minsan tinatanong kita, hindi mo ako sinasagot, minsan tinatanong kita is parang iba yung sinasagot mo, minsan sinasabi mo lang na wala lang yun, wala lang naman talaga yun. And gusto ko talaga kasi ng total explanation kung ano yung mga gusto kong sagutin sa'yo. And parang feeling ko kasi every time na umaalis ka, nakakaramdam ako na bakit parang hindi mo ako kayang ipaglaban. So, nagiging practical lang talaga ako sa mga nangyayari. Pero honestly, I really want you to move forward towards us. Ayoko yung gumigive up ka ng ganito. Okay, I want a happy and full of love, complete relationship. Hindi siya talaga nakakatulog sa gabi. This person really want that you will going to be there to support her. I mean, ikaw pala yung may gusto. I want you to be there to support us, to support me, to be there for me, to ask me kung ano yung pwedeng gawin natin, ano yung mga plans natin sa buhay natin, ano yung mga future plans natin na pwede natin gawin, and tutuparin natin to sabay. This is what I want from you. Pero honestly, if you're dealing with this person, dealing with, could be fire signs, hindi mo makukuha talaga yon. Gemini, fire signs, could be sometimes Libra, you know. Hindi mo makukuha yung gusto mo dito talaga. Because these people are, sila yung tao na very much mahilig mag-explore. They are very much friendly, and especially fire signs, hindi sila into something, especially pag Aries yung kaano mo dito. Hindi sila into something na magtatanong sa'yo. Except kung if you are dealing with an earth signs are earth signs. They are somebody more on nakafocus sila sa future sa commitment, sa future. Mahilig sila makipag-usap about that finances, business. Pero if you're dealing with this air and fire, sila yung people na especially fire, hindi sila into planning. Nagpa-plan sila pero hindi sila into focusing on that. Kasi ito yung mga tao na ginagawa na lang nila to ng action. Hindi na kailangan na paulit-ulit na sabihin sa kanila. Parang alam nila yung ginagawa nila, and alam nila kung gagawin nila na ito or hindi. Hindi na kailangan na palaging mayroong plano, palaging mayroong reminders, palaging mayroong ganyan. So, dito kayo hindi nagkakaintindihan. Lalo na, ang importante kasi dito sa sitwasyon na to is you need to accept flows ng iba.
you need to accept your own flaws bago para ma-accept mo yung other flaws ng iba, ng person mo. Para ma-accept mo yung flaws ng person mo. Kasi kung hindi mo tanggap yung flaws mo, mahirap mo din tanggapin yung flaws niya. Kasi we are not perfect. Meron talagang may mga flaws talaga tayo. Okay? Personality flows na meron sa atin. Ganito siya magalit, ganito siya magtampo. Ganito talaga siya. And kailangan mong intindihin 'yun. Ang importante lang kasi dito, kasi honestly dito sa sitwasyon na to, wala akong nakitang third party eh. Kung meron man, yun yung mga like mini-mini na mga flirty, mga friendly, mga mga ano lang, fling-fling, pero mostly like, kasi LDR kayo eh, so siguro nakita mo sa comments, yung mga sweet comments or something like that. Could be, some of you are in TikTok, making duets, making ganyan. So, dito ka na naguguluhan, and sa kanya na is just being friendly. So, ito yung nakikita kong sitwasyon sa inyo. And para sa kanya, you are LDR. Hindi pa talaga natin sobrang i-focus yan doon. Let's just enjoy our relationship together. Kasi honestly, mahal ka naman talaga niya. Ito yung nararamdaman niya sa'yo. Mahal ka niya. And may ano lang talaga siya. May personality lang siya pag napapagod siya. Umiiwas na lang talaga siya. Ganun talaga siya. So, you need to know this person more. Siguro baka LDR kayo, hindi pa kayo nagkita, and hindi nyo pa talaga sobrang kilala yung isa't isa. You know, personally. So, ano yung pwede mangyari sa inyo? Ouch. Okay. This person, tatahimik talaga siya. We're going to give you, like you are going to feel empty talaga dito. Lalo na pag sobra na yung away ninyo. May 5 na, may 6, may 5 of wands, may 5 of swords. Meron pang 5 of flowers, meron pang 5 of diamonds. I mean, not 5 of diamonds. Yeah, 5 of diamonds. Meron ding 5 of spade. These are like parang may pagod na dito sa away eh. Nacha-challenge na talaga siya dito sa sitwasyon ninyo, sa relasyon ninyo. Mahal ka naman niya. Mahal ka talaga niya. Pero kung sobrang palagi na lang siya ganito, palagi na lang ito yung nararamdaman niya. Honestly, I don't blame you and I don't blame him. Nasa ano yan eh, sa pagkakaintindihan ninyong dalawa na mag-couple. Kasi kung hindi kayo magkakaintindihan at hindi kayo magkakausap at hindi kayo, parang yung connection ninyo or yung communication is palagi na lang about sa, siguro iniisip mo yung ex mo, no? Siguro may iba kang kinakausap, no? Siguro ganyan. Sino na naman yung nag-comment sa'yo? Sino na naman yung nag-chat sa'yo? Or something like that. Kung ganun yung communication ninyo, walang mangyayari sa inyong dalawa. Pero kung if you're going to twist that into, you're going to have moments together, have fun together, kalimutan nyo muna yung mga other parties. Kalimutan nyo muna yung mga, yung mga nakikita nyo na hindi maganda. Magkaroon lang kayo ng combination lang talaga sa inyong dalawa na time for each other. Kilalalin nyo yung isa't isa. Ano yung past niya, ano yung past mo, paano kayo nag-collide, paano kayo nagkita, gaano kayo ka-happy, ano yung moments niyo this time. Like example, nanonood kayo ng movies together, ano yung pinanood nyo, ano yung title, paano nangyari, mag-usap lang kayo to have some fun and forget about the other, yung sa mga labas-labas. Para to get to know each other lang talaga. You know, ask him about his personality, makakulang kayo sa getting to know each other, nagkaroon na lang kayo ng relasyon. So, ito yung pwedeng solusyon sa problema na meron kayo. Kasi pag hindi, aabot lang kayo sa walayan. Masisira lang yung relasyon niyo, mawawasak lang siya.
Pero honestly, this person willing to come back to you. Kasi nga mahal ka niya. Willing to come back to you and willing na makipag-ayos, makipagbalikan sa'yo. Kasi this person really felt connected by you. Connected talaga siya sa'yo. Parang feeling niya matagal na kayo nakakilala, nung nagkakilala kayo, parang feeling niya very much connected siya sa'yo. Kaya willing pa siya na makipag-usap sa'yo. This is what you need to know. Willing pa siya na bumalik sa'yo to move forward towards with you at ayusin na lahat. So, hindi mo kailangan na mag-overtake sa mga nangyayari. And hindi mo din kailangan na parang i-control yung sitwasyon na hindi mo din carry. Ask him. Let him help you. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Ito yung mga nagsiselos ako kasi may ganyan. Para maisip niya din paano, ay ito, ayaw niya nito. Ayaw niya ng ganito. So, alam niya kung anong gagawin niya. Okay? Sinasabihin bala sa kanya, pasensya na kasi iba kasi ako selosa kasi talaga ako masyado So, ayaw ko kasi nakikita ko ng ganyan kasi parang nasasaktan ako. Tapos, pagsasabihin niya naman sa'yo na wala naman kasi yan, friendly lang yan, sabihan mo lang siya na hoping na next time hindi sana ganyan kasi, you know, just make it in a nice conversation, hindi in a way na nag-aaway na kayo, nagtatapunan na kayo ng mga masasamang salita. Kasi, pag ganun, dun sa point na hindi talaga magiging masaya yung relasyon ninyo pag palagi kayo nag-aaway. Palagi may reklamo. Magkakaroon lang ng mabigat na sitwasyon and hindi lang magiging masaya. So, honestly, minsan kailangan mo din ng time for yourself as well. Yung hindi ka lang nakatutok sa relasyon ninyo. Yung hindi ka lang nakatutok dito na palaging binabantayan mo yung every post niya, every chats niya, kung na-open mo yung yung Facebook niya or social media niya, every time na lang na-open mo. Kasi pag ganun ka, hindi ka makapag-focus nai-imbalance ka sa sarili mo. Minsan kailangan mo din ng time for yourself, with your friends, with your family, alone, to have a peace of mind as well. Kasi hindi naman kayo pinanganak ng sabay na even nga kambal nagkakaroon ng time for each other, diba? So, kailangan mo din ng time sa sarili mo to focus, to meditate, to pray, to manifest on your own life, on your individual, personal. Minsan kailangan mo din atupagin yung sarili mo. Okay pa ba tayo self? Mararamdaman mo pa ba self na mahal kita? Na importante ka pa din sa akin? Pinaprioritize pa din kita kahit may relasyon na ako? Hindi lang sobrang nakafocus ka, nakatuon ka dito sa relasyon ninyo. Dito naman sa person mo, kailangan niya din na intindihin yung gusto mo. Kailangan niya din na kasi may pagka matigas yung ulo niya dito May pagkaano siya, yung ego, may pride and ego siya. Walang makapigil sa gusto niya mangyari. Lalong inaano mo siya, kinokontrol mo siya, lalo din siyang lumiliyab. You know, lalong kinokontrol mo siya, lalo din siyang nagpapainis. So, dito kayo nag-aaway. So, dapat dito sa kanya, kailangan kung mahal ka naman talaga niya, dapat magpakumbaba pa siya. Dapat marunong din siyang mintindi sa kung ano yung gusto mo, iniiwas sa mga pwedeng iwasan. So, yun lang yung talagang kulang sa inyo. And also, feeling ko dito sa kanya, yung space niya, dito he want freedom He want his own space as well. So, sometimes, give it to him. And you need your own space as well. Even if araw-araw pa kayo magkausap, it's okay as long as meron kayong space sa isa't isa. And ito lang yung pwede yung nakikita kong solution. Yung mga nasabi ko, solution sa problem ninyo. Kasi kung hindi, kung lagi kayong ganito, mauwi lang kayo sa iwalayan. Wala din mangyayari sa inyo. Okay, so that is my reading for you. I will going to pull an oracle card for this. So anyway guys, I can see here, sorry, hindi ko na-mention yung zodiac sign.
Libra. Sabi ko nga kanina, Aries, Sagittarius, Leo. Could be Scorpio. You might be Scorpio. Capricorn. Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces, I can see here as well. So look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So, yun na yung gusto niya sabihin. Mahal ka niya. Kung titignan mo lang yung kalooban ng puso ko, ikaw yung mahal ko. It's just that pareho lang kayo may kanya-kanyang ugali. Yun lang kailangan yung intindihin. Yung personality flows ninyo. Para magkaintindihan kayong dalawa. I can see also Gemini, Virgo, Sagittarius, okay? Libra, Gemini, Aquarius. So that is my reading for you. Thank you and God bless.